Kabanata 2571. Niyaya siya ng matanda. Binuhusan ng asawa ng matanda si Edison ng mainit na tasa ng tsaa at inilagay sa harapan niya. Hiniling siya ng matanda na magpahinga at nagtanong, ano ang gusto mong itanong? Si Mr. Bart Duvall ay binaril hanggang sa mamatay kanina. Nandito ako para imbestigahan iyon. Narinig iyon ng lalaki at nabigla. Ano, patay na si Bart? Tumango si Edison. Nabalitaan ko na kapitbahay mo siya noon, kaya gusto kong itanong kung marami ka bang alam tungkol sa kanya. May kamag-anak ba siya? Nagsimulang bumuhos ang ulan. Maya-maya, nagpaalam na si Edison sa matanda at naglakad papunta sa sasakyan nito. Napahinto siya dahil napansin niyang may sira. Lumapit sa kanya ang ilang lalaking nakaitim sa ulan. Bukas pa rin ang ilaw ng pag-aaral sa Taylor Manor. Nakatayo si Lucius sa harap ng bintana, mukhang solemna at taksil. Nagring ang phone niya na nasa desk, at kinuha niya ito. May sinabi ang taong iyon sa kanya, at hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang telepono. Pagkatapos ng mahabang paghinto, sinabi niya, okay. Magpadala ng isang tao upang sundin ang mga tao sa gabinete. Ang sino mang mag-leak ng impormasyon ay mamamatay. Kung babaliwalay ng babaeng iyon ang katapatan ng mga Taylor, kailangan niyang gumawa ng isang bagay tungkol dito. Kinabukasan, sa meeting room ng palasyo, ang mga ministro ng gabinete ay nagtipon sa silid at nagprotesta laban kay Diana para sa pagprotekta kay Noel Ace, na isang sospek. Naglagay pa sila ng isang salita para sa mga Taylor at naisip na dapat matuto si Diana mula sa yumaong hari at huwag gawin ang gusto niya, na ikinadismaya ng mga ministro at aristokrata. Nakinig si Diana sa kanila ng walang ekspresyon at hindi umimik. Nakaka-tense. Maya-maya pa ay bumukas ang mga pinto ng kwarto. Pumasok sina Yorick at Noel Ace habang ang lahat ay nakatingin at nagbubulungan sa isa't isa. Umupo silang dalawa, at ngumiti si Yorick. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ka ba masaya sa desisyon ng Her Majesty? Sinabi ng isang ministro, kamahalan, ginagawa namin ang lahat ng ito para sa kapakanan ng maharlikang pamilya. Ang prinsipe ay isang sospek at dapat ay makikipagtulungan sa investigasyon. Ang pagpapakawala sa kanya ay nagpapakita kung gaano mo ito kagaan. Sitwasyon. Kung nalaman ito ng mga tao sa ibang bansa, na ang prinsipe ay hindi kailangang harapin ng matuwid na parusa, paano nila tayo makikita? Hindi ba iisipin ng mga tao na ang maharlikang pamilya ay binabaliwala ang batas? Kumunat ang noo ni Diana. Nakangiti pa rin si Yorick. Bueno, maaari ba akong magsabi ng isang bagay na maaaring hindi mo gustong marinig? Nakinig ang lahat. Kalmadong sinabi ni Yorick. Sa tingin mo pinoprotektahan ng Her Majesty ang kanyang kamahalan, ngunit mayroon bang sino mang may katibayan na siya ay nagkasala? Sinabi ng isa pang ministro, sinimulan ng kanyang kamahalan ang pagkamatay ng babaeng nagtangkang saktan ng kanyang asawa ng walang pahintulot, at nang mapatay ang pumatay, naroon ang kanyang mga tauhan. Bago pa man tingnan ng mga pulis ang pumatay, alam na ng kanyang kamahalan kung sino ang pumatay. Mukhang sinusubukan lang niyang patayin ang taong iyon para manahimik sila. Tumangala si Noel Ace ngunit hindi nagsalita. Ngumiti si Yorick bago nagkibit balikat. Ito ay isang motibo, ngunit kailangan ko ng ebidensya. Natahimik ang lahat, kahit na ang mga pulis ay nangangailangan ng ebidensya bago arestuhin ang isang tao, ngunit wala silang ebidensya, kaya sa tingin mo bakit mo masasabing ang kataas-taasan ang may kasalanan? May nagsabi sa tahimik na tono, ngunit siya ang may pinakamalaking motibo. Pinag-uusapan mo ba ang preso na naging sanhi ng pagkalaglag ng prinsesa? Inilagay ni Yorick sa mesa ang ulat mula sa ospital. Sinubukan niya pero hindi siya nagtagumpay. Hindi nabuntis ang prinsesa. Kinain ng kanyang katulong ang pagkain at ipinadala sa emergency ward ng ospital. Mapapatunayan iyon ng katulong. Ang ospital ay may bayarin din para sa pagpasok. Kabanata 2572. Napatingin tuloy si Yorick sa mga tao. So, ayos na ang asawa at mga supling ng His Highness. Bakit kailangan niyang maghiganti kung ganoon? Walang imik ang lahat ng mga ministro. Kung iyon ang katotohanan, walang dahilan si Noel Ace para lasunin ang preso dahil hindi siya nagtagumpay sa kanyang plano at nagdulot ng anumang pinsala. Walang dahilan si Noel Ace para maghiganti. Binasag ni Diana ang katahimikan at sinabing, narinig mo iyon. Kilalang kilala ko ang anak ko. Kung gusto kong pagtakpan siya, bakit ko hahayaang imbestigahan siya ng mga pulis? Ang aking anak na lalaki at manugang na babae ay maling inakusahan. Wala ba akong dapat sabihin? Mahalaga ang mga usapin ng bansa, ngunit ganoon din ang mga usapin ng pamilya.
Kung hindi ko man lang maprotektahan ang aking pamilya, paano ko mapamamahalaan ang bansa? Ako ay nasa ilalim ng presyon mula sa lahat ng panig. Ito ba ang tinatawag mong loyalty? Dapat ko bang lisanin ang tronong ito at hayaan mong kunin ito? Kamahalan, hindi iyon ang ibig naming sabihin. Hindi ang ibig mong sabihin. Nakatanggap ka ng napakaraming benepisyo mula sa mga Taylor na sinusubukan mong alisin ang kapangyarihan ko sa akin. Ang pananalita ni Diana ay naglagay ng takot sa puso ng lahat. Tumayo siya. Ang matandang fox na iyon ang sumusuporta sa cabinet, at hindi na kita makakausap. Kung ganoon, siya dapat ang maupo sa trono, hindi ba? Kamahalan, talagang tapat si Lord Taylor sa maharlikang pamilya. Loyal. Gumagapang siya sa ibabaw ko. Anong loyalty yan? Napahampas si Diana sa mesa at galit na galit. Nang hayaan niya ang kanyang anak na babae na bayaran ng preso na iyon upang ilagay ang isang maharlika sa panganib, hindi siya nagpakita ng anumang mga palatandaan ng katapatan. Natahimik ang lahat, sinubukan nilang iwasan ang confrontation. Diana saw through them and chuckled while looking fierce. Sige, kung tapat kayong lahat sa Taylors, kakailanganin namin ng bagong set ng cabinet members. Oras na para magretiro ka. Libo-libo ang handa at handang pumalit sa iyo. Hindi niya pinansin ang pagtutol ng lahat at lumabas ng meeting room. Halata namang galit siya dito. Sabay na umalis sina Knowles at Yorick. Naglakad sila sa koridor, ngunit huminto si Yorick at humarap sa kanya. Ano sa tingin mo tungkol dyan? Lumibot ang mga mata ni Knowles sa paligid, at ngumiti siya. Ang opensa ay ang pinakamahusay na depensa. Napangiti si Yorick. Sobrang palihim ni Luscious. Kung walang sapat na ebidensya, walang paraan na maibaba natin siya. Nakita mo kung gaano ang karamihan sa mga miyembro ng gabinete ay kanyang mga tao. Marami silang napala sa kanya, kaya ayaw nilang makita siyang bumagsak. Sinuportahan siya ng lahat dahil sa kaya niyang gawin para sa kanila. Ginawa niya silang mayayamang lalaki, kaya natural na pipigilan nila ang kanilang mga lobby. Si Lucius ay maaaring magkaroon din ng ilang pagkilos sa kanila. Napapikit si Knowles habang malalim ang iniisip. Naglakad siya papunta sa pinto at pinanood habang papasok si Yorick sa kotse, saka siya tumawag. Mabilis siyang nagmaneho papunta sa ospital at nakita niya ang bodyguard na sumugod sa kanya. Kamahalan, kamusta siya? Sumagot siya, inatake kami sa Hilaga, at may mga baril sila. Nakakuha si Edison ng 2 bala at nasa operasyon. Hindi pa siya dumarating. Naging madilim ang ekspresyon ni Knowles. Nakita mo ba kung sino ang iyong mga umaatake? Kabanata 2573. Masyadong malakas ang ulan, kaya hindi ko na nasal ayan. Pero base sa galaw nila, mersenaryo yata sila. Wala silang pakialam sa sarili nilang kaligtasan. Tumingin si Knowles sa direksyon ng silid, at pagkatapos ng mahabang paghinto, sinabi niya, manatili ka rito at bantayan. Sa kanya, oo, kamahalan. Umalis si Knowles sa ospital, sumakay sa kotse, at hinampis ang kanyang manibela. Nagpapap ang mga ugat sa likod ng kamay niya. Gayunpaman, makakasigurado siya ngayon. Ang lahat ng ito ay nauugnay sa mga Taylor. Ngayong si Edison ay nakoma at wala silang ebidensya, hindi na mapipigilan ng pulisya ang sinuman para sa pagtatanong. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay habang ang liwanag ay sumisikat sa pagitan ng kanyang mga daliri. Pagkalipas ng ilang araw, may nalik na voice recording ng isang hindi kilalang hacker. Ang dealing sa pagitan ng Home Minister at Lucius ay nalantad at nagulat sa mundo. Kahit na pagkatapos nilang gumastos ng maraming pera sa pagsisikap na takpan ito, ang mga magazine ay nag-imprenta ng 10,000 kopya sa magdamag at lahat ay nabili. Ang ilan ay ipinadala pa sa ibang bansa. Nang malaman ito ni Lucius, galit na galit siya. Sino gumawa nito? Nagsimulang pagpawisan ang mayordomo. Ay, hindi ko alam. Nagpadala kami ng isang tao para mag-imbestiga. Bundok ng basura. Padabog siyang lumabas ng study. May hawak na tray ang kanyang asawang si Bianca nang mapagtantong may mali. Dahil masyadong vocal ang publiko tungkol dito, nagsiksikan ang mga nagprotesta at mga reporter sa labas ng opisina ng Home Minister. Ang mga miyembro ng gabinete ay nagsikap na iwasan sila. Nang huminto ang sasakyan ni Lucius sa labas ng gusali, sumugod ang mga reporter ngunit hinarang sila ng mahigit 100 bodyguard. Lord Taylor, totoo ba ang recording? Kasali ka ba talaga sa money laundering? Hinayaan mo ba ang mga miyembro ng gabinete na gawin iyon? Iniwasan niya ang mga kamera at hindi nagbigay ng komento. Pumasok siya sa opisina ng ministro ng panloob, na agad namang tumayo.
Panginoon Tail, bago pa siya matapos ay sinuntok siya ni Lucius sa sahig. Nabigla ang ministro at hindi naramdaman ang sakit sa kanyang mukha. Lord Taylor, hindi ako iyon. Ito ay wala. Gawin sa akin. Hinawakan ni Lucius ang kwelyo niya at kinaladkad siya pataas. Bakit naman malalaman ng media kung hindi ikaw? Gumawa ka ba ng recording? Hindi alam ng ministro kung paano nalik ang recording. Paos ang boses niya, kaya sinabi na lang niya, I had to make a recording after doing what I've done for you. Kinailangan kong protektahan ang aking sarili, ngunit hindi ko ito nailik. So pinagtaksilan mo ako. Naikuyom ni Lucius ang kanyang panga, ang kanyang tingin ay nagsunog ng isang butas sa kanya. I hate it when someone has leverage over me. Kung may mangyari sa akin, walang makakaalis ng hindi nasaktan. Mag-isip ka, kung hindi, kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan. Naalarma ang ministro. Alam niyang hindi na siya makakaalis pagkatapos niyang magtrabaho kasama niya, at hinding-hindi niya magagawang umalis dito. Ay, alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Mabuti, tinapik ni Lucius ang pisngi niya. Lahat tayo ay magkasama. Huwag kang mag-alala. Kung susuko ka dito, hahanap ako ng paraan para maalis ka dito. Kabanata 2574. Hindi nagsalita ang ministro dahil alam niya. Gayunpaman, bago ito natapos, ang hacker ay nakapasok sa sistema ng seguridad ng gabinete at nagdulot ng pagkabigo sa system. Ang UR Next ay ipinakita sa kanilang website. Ang misteryosong hacker ay naglagay sa lahat sa mataas na alerto, at sa lalong madaling panahon, ang balita na ang mga miyembro ng gabinete ay nagtatrabaho kasama ang mga pulis. Naisip nila na ang pagtapon ng isang tao sa ilalim ng bus ay sapat na, ngunit inilantad ng hacker ang isa pang miyembro ng gabinete makalipas ang 2 araw. Tila ito ay nakatarget sa gabinete, ngunit ito ay aktwal na inilalantad ang mga pakikitungo sa pagitan ng mga ministro at ang mga tailor. Sa cruise, sa kwarto, isinara ni Colton ang kanyang laptop at tumingin kay Noel Ace. Sigurado ka bang masasaktan nito ang matandang iyon? Nakatitig si Noel Ace sa kanyang screen habang ang kanyang mga daliri ay tumatalon sa pagitan ng mga susi sa keyboard. Kung hindi, ang mga ministro ang magdadala sa kanya. Ang iba ay malapit ng maging mga sangla na kanyang inabandona. Kailangan nating lumikha ng mas maraming ingay at bigyan sila ng presyon. Kung panik natin sila, magsisimula silang lumaban. Tumayo si Colton at pumunta sa bintana. Bagay talaga ang matandang iyon. Tumangala si Noel Ace na may kalmadong mga mata. Kahit na ang pinakamatigas na buto ay maaaring pumutok. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na pag-atake, ang mga ministro ay kalahating natalo. Kahit na nagbayad sila ng malaswang halaga para umarkila ng mga hacker, hindi sila nakapasok sa sistema ni Noel Ace at Colton. Hindi sila nang ahas na iulat ito sa pulisya at sa maharlikang pamilya, kaya kinailangan nilang tiisin ito ng tahimik. Si Lucius ay nasa pag-aaral ng ilang araw. Pagpasok ng mayordoma, mukha siyang pagod at pagod. Sir, may kailangan po kayong kainin. Napasapaw si Lucius sa kanyang noo. Iwan mo na. Inilapag ng butler ang pagkain sa mesa at umalis ngunit nabangga si Bianca sa hallway. Tinanong niya, kamusta siya? Umiling ang mayordoma. Pasensya na po ma'am. Parang wala siyang gana. Mukhang nag-aalala si Bianca. Alam niya ang ginawa ng kanyang asawa. Alam niya ang lahat, ngunit wala siyang masabi tungkol dito. Ngayong nalantad na sila ng hacker, halata na sila ay parating para sa mga tailor. Samantala, si Cecilia ay patuloy na gumugol ng maraming pera sa pamimili at pagkain kasama ang kanyang mga kaibigang sosyalista. Habang nagtatawanan sila ay may biglang sumulpat na babae. Cecilia. Nagulat si Cecilia dahil ang babae ay anak ng Home Minister. Bago pa man makapag-react ang babae, sinampal ng babae si Cecilia ng apoy sa kanyang mga mata. Malamang kasalanan ito ng tatay mo. Ano ang kinalaman nito sa aking ama? Bakit kailangan niyang tanggapin ang pagkahulog para sa kanya? Hinawakan ni Cecilia ang pisngi niya na mukhang nagulat. Sinubukan siyang kumbansihin ng lahat, ngunit itinulak sila ng babae at tinuro si Cecilia. Kapag may nangyari sa tatay ko, hindi kita patatawarin Taylors. Galit na galit siyang umalis. Iyon ay nang makita ng mga kaibigan ni Cecilia ang balita at nalaman na ang ministro ng panloob ay na-expose para sa money laundering kasama si Lucius at nakulong dahil doon. Napatingin naman sila kay Cecilia at parang ayaw nitong hilahin dito kaya naman nag-excuse sila at umalis. Natigilan si Cecilia at nakakatakot ang itsura. Kabanata 2575. Maya-maya, hindi pinansin ni Cecilia ang sakit sa mukha at tinawag ang kanyang ina. Ma'am,
Anong nangyari? May nangyari ba kay Dad? Hindi alam ni Bianca ang gagawin ngunit nauwi pa rin sa pagsasabi sa kanyang anak. Nang malaman ni Cecilia ang totoo, sumili ang takot sa kanyang mga mata. Kung talagang ginawa ng kanyang ama ang lahat ng mga bagay na iyon, ang kanilang pamilya ay magiging. Hindi mangyayari iyon. Ang katayuan at kapangyarihan ng mga Taylor ang tanging mayroon siya. Ano ang mangyayari sa kanya kung nawala ang lahat ng iyon? Hindi niya kayang mawala ang lahat ng mayroon siya. Hindi niya kaya. Samantala, binisita ni Noel si Edison kasama si Daisy. Si Edison ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng paggising. Sinabi ng doktor na siya ay labas na nasugatan at ang paggising ay swerte. Lumingon si Daisy kay Noel na mukhang madilim, at hinawakan ang kamay nito. Huwag kang mag-alala, Majay, gising siya. Bumaba ang tingin ni Noel at gumalaw ang kanyang mga labi. Kung hindi dahil sa sobrang tiwala ko na magiging maayos siya at hindi napapansin ang posibilidad na atakihin siya, hindi sana siya nasugatan. Inatake si Edison dahil masyado siyang kumpiyansa sa sarili. Siya ay nahulog sa kanilang bitag noong sinusubukan niyang bitag sila. Hindi niya dapat minamaliit ang mayordomo at nakalimutan na ang taong iyon ay nagtatrabaho sa mga Taylor. Ang mga taong nakatrabaho ni Lucius ay magiging kasing tuso. Napakahalaga sa kanya ng mga benepisyo, kaya hindi siya papayag na masira ang kanyang plano. Kung maaari niyang hayaan ang ministro ng panloob na kunin ang pagkahulog para sa kanya, madali niyang isinakripisyo ang mayordomo. Kapag nasa ilalim ng kanyang kontrol ang mayordomo, gagawin niya ang lahat para protektahan siya at, kasabay nito, iligtas ang kanyang sarili. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang itali ang mga maluwag na dulo. Humarap sa kanya si Daisy at sinabing, "Nolly, walang makakaasa niyan. Ang mga bagay ay hindi palaging pupunta ayon sa plano ng isang tao. Laging may ups and downs. Walang sino man ang mag-aakala na si Edison ay masugatan, ngunit ang mga taong nasa likod nito ay nandoon pa rin. Kung nawalan ka ng kumpiyansa dahil sa isang insidente, masasaktan si Edison ng walang kabuluhan. Hindi niya gugustuhing makita kang ganito." Tumigil si Noel, saka ngumiti at hinayla siya sa kanyang yakap. "Tama ka. Hindi ko hahayaang masaktan siya ng walang dahilan. Kailangan kong tandaan ang target ko." Panipi. Habang mas umiinit ang mga talakayan sa online, maraming nakakaalam ng katotohanan ang nagsimulang magprotesta sa labas ng lugar. Gusali ng gabinete. Marami sa kanila ay mga may-ari ng negosyo na dinaya. Sa wakas ay nasangkot ang mga royal. Nagbigay ng utos si Diana na imbestigahan ni Yorick ang mga miyembro ng gabinete. Nasangkot din ang pulisya sa mga kaso ng money laundering. Ang sinumang nalink sa mga taong ito ay hindi makakatakas. Pinangunahan ni Yorick ang pulisya sa Taylor Manor. Kalmadong ininom ni Lucius ang kanyang tsaa sa sala at tumingin sa kanila. "Ano ang ibig sabihin nito?" Napangiti si Yorick. "Ang lahat ng mga paglalantad na ito ay tila nag-uugnay pabalik sa iyo. Wish ng Her Majesty na sumama ka sa akin sa police station para sagutin ang ilang katanungan." Siya scoffed. "Maniniwala ka ba sa mga post ng hacker na iyon online? Dapat may dahilan kung bakit nangyayari ito. Kung ito ay walang kaugnayan sa iyo, sigurado akong hindi ka tatutol na sumama." "Tayo." Bumagsak ang mukha ni Lucius. "Tatay." Nagmamadaling bumaba si Cecilia at nakita niya si Yorick at ilang mga opisyal sa sala. Nagbago ang ekspresyon niya. "Inosente ang tatay ko. Wala kang ebidensya para kunin siya." Kabanata 2576. Tiningnan siya ni Yorick at walang emosyong sinabi, "Gusto mo bang sumalungat sa utos ng Reyna? O ipinahihiwatig mo ba na ang mga Taylor ay napakakapangyarihan na maaari mong baliwalain ang maharlikang pamilya?" "Ikaw, Cecilia." Dahan-daang bumangon si Lucius at masamang tumingin kay Yorick. "Wala akong dapat ikatakot. Maaari akong sumama sa iyo, ngunit kung ako ay inosente, hindi ko hahayaang makatakas ang sinuman sa inyo." Ngumiti si Yorick at lumipat sa gilid. "Sumama ka sa amin." Hinampis ni Lucius ang kamay at lumabas ng sala, kasunod ang mga pulis. Bumagsak si Cecilia sa sopa nang kunin ang kanyang ama na parang lantang rosas. Hinding-hindi gagawa ng ganoon ang kanyang ama. Siya ay dapat na set up. Biglang lumitaw ang mukha ng isang tao sa kanyang ulo. Siya dapat. Noel sa Blue Valley Manor. Pagkababa ni Noel at Daisy mula sa sasakyan ay lumakas ang boses ni Cecilia. "Noel." Napalingon silang dalawa nang makitang si Cecilia ang sumusugod sa kanila. Gayunpaman, pinigilan siya ng kanilang mga bodyguard, at sumigaw siya, "Ikaw, tama. Ikaw ang nagtayo ng tatay ko, diba?"
Gusto mong bumawi sa akin, kaya ipinakulong mo ang aking ama. Paano mo nagawa sa amin ito? Kumunat ang noo ni Knowles at mahinahong sinabi, bumalik ka. Sobra-sobra mo ang iyong sarili, Miss Taylor. Talaga, she scoffed coldly. Pinilit mo ang gamot sa lalamunan ko, at ngayon hindi na ako magkakaanak. Sinabi mo sa amin na nawalan siya ng kanyang anak, ngunit ang totoo ay hindi pa. Knowles, ito na ang plano mo noon pa man. Maniwala ka man o hindi, bubuksan ko ang tunay mong mukha at ibubunyag ko ang mga bagay na ginawa mo sa akin. Walang ekspresyong sinabi ni Knowles, sure, go ahead. Kung tungkol sa mga deal na ginawa ng iyong ama sa likod ng lahat, walang makikiramay sa iyo, kahit na mahulog ka sa biyaya. Nagngangalit si Cecilia, sa wakas. Inamin mo na ikaw ang may gawa nito. Oo, ako ito. So, itinaas ni Knowles ang kanyang mga talukap at nagpatuloy ng walang pakialam. I gave you guys a chance before, pero hindi mo pinahahalagahan. Dahil nabigo ang lolo ko na tanggalin ka Taylors, tutulungan ko siyang tapusin ang hindi niya kaya. Huwag sisihin ang sinuman, Miss Taylor. Kung gusto mong sisihin, sisihin mo ang sarili mo sa sobrang yabang mo. Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti? Pagganti, tumawa si Knowles, ikaw ba at ang iyong pamilya ang pinag-uusapan mo? Namutla ang mukha ni Cecilia. Bakit? Gusto ko lang maging prinsesa. Gusto ko lang na mawala ang baby niya. Ngunit sa huli ay hindi niya nawala ng anak, kaya bakit kailangan niyang gawin ito sa aking pamilya at sirain ang lahat ng mayroon ako ngayon? Hindi ko hahayaang makuha niya kung ano gusto niya. Knowles, kapag may nangyari sa tatay ko, kakaladkarin ko kayong lahat pababa sa impyerno kasama ko. Sa mga sumunod na araw, isang masusing pagsisiyasat sa parliamento ang isinagawa. Lahat ng mga ministro na nagkaroon ng pakikitungo sa mga Taylor ay hinayla pababa mula sa kanilang mga posisyon. Gayunpaman, kahit na matapos malaman na si Lucius ay nakakulong din para sa investigasyon, pinili nilang manatiling tahimik sa pagtatangkang tumigil ng oras. Hanggat walang makukuhang konkretong ebidensya ang pulisya, wala silang magagawa sa kanila. Dumating si Knowles sa interrogation room at tumingin kay Lucius sa bintana. Si Lucius ay kumikilos pa rin ng mayabang at tinanggihan ang lahat ng kanyang pakikitungo sa mga ministro. Tumayo si Yorick sa tabi niya at sinabing, kung wala tayong makukuhang ebidensya, kailangan natin siyang palayain. Knowles, naisip mo na ba kung ano ang gagawin? Kumunat ang noo ni Knowles. Paano ang iba? Kabanata 2577. Maliban sa ministro ng panloob, ang iba pang mga tao ay tumanggi na aminin ang kanilang mga ginawa. Parang malaki ang tiwala ni Lucius. Napapikit si Knowles at nag-isip sandali. Sa palagay ko maaari lamang nating subukan ang ating kapalaran sa ministro ng panloob. Dahil siya lang ang handang umamin sa kasalanan at sisihin, malamang pinagbantaan siya ni Lucius. Tinapik ni Yorick ang balikat niya. 3 araw lang tayo. Subukan ang iyong makakaya. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis. Dumating si Knowles sa silid na pinigil ang ministro ng panloob. Ang nasa loob ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mukhang haggard. Tila, ang pagkawala ng kanyang kalayaan ay hindi isang kaaya-ayang karanasan. Nang makita niya si Knowles ay saglit siyang natigilan ngunit umiwas siya ng tingin at nanatiling tahimik. Sigurado ka bang gusto mong sisihin ang lahat, Ginoo? Nagngangalit siya at sinabing, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, kamahalan. Ayos lang. After all, sumandal si Knowles sa pinto. Walang sino man sa inyo ang nakakaalis dito. Muling natigilan ang ministro ng panloob, ngunit wala siyang sinabi. Nabalitaan ko na mahal mo ang anak mo, tama ba? Nagbago ang kanyang ekspresyon, at sinabi niya, wala itong kinalaman sa aking anak na babae. Sana ay hindi ka magpapasok ng inosenteng tao dito, Your Highness. Kung inosente ang anak mo, paano naman ang ibang tao? Lumingon si Knowles para tingnan siya, at walang emosyon ang mukha niya. Sa pagkakaalam ko, marami na kayong dinaya sa mga inosenteng negosyante sa investment scam. Pinagkatiwalaan kanila, ngunit sinamantala mo ang kanilang tiwala at niloko ang lahat ng kanilang pera. Ang iba sa kanila ay nalugi pa dahil sa iyo. Mariing idiniin ng ministro ng panloob ang kanyang mga lobby at mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Tumawa si Knowles, syempre, sila yung kusang tumalon sa bitag. Kung tutuusin, itinulak ng lahat ang kanilang kapalaran kung may pagkakataong kumita ng kayamanan bago sila. Gayunpaman, kahit na sila ay gaaman, ang mga tulad mo na naglagay ng bitag para sa kanila at tinatrato silang parang mga tupang naghihintay na katayin ay hindi rin inosente.
Hindi nakakagulat na kahit ang aking lolo ay hindi makakuha ng anumang ebidensya ng mga deal ni Mr. Taylor. Kahit na may mangyari, may mga scapegoat na tulad mo na sisisihin siya. Itinaas ng ministro ng panloob ang kanyang ulo at tumingin kay Knowles. Nagigilty ako. Ako ang may gawa nito. Dahil nandito na ako, tatanggapin ko kung ano man ang maging resulta. Sa madaling salita, sinasabi niya kay Knowles na hindi niya ibebenta si Lucius kahit anong hilingin niya. Tumango si Knowles, okay, ngunit natatakot ako na ang iyong asawa at anak na babae ay hindi makayanan ang kanilang buhay pagkatapos mong ipadala sa bilangguan. Kamahalan, sumigaw ang ministro ng panloob, sinabi ko sa iyo na wala silang kinalaman dito. Hindi mahalaga. Ang pinakamahalaga ay kung talagang iniisip mo na hindi maaapektuhan ang iyong pamilya kung ikaw ang magiging scapegoat. Sinabi ni Knowles, o sa palagay mo ba ay pakikitunguhan ni Lucius ang iyong pamilya tulad ng ginawa mo o ililigtas ka mula sa bilangguan? Natigilan ang ministro ng panloob. Tumingin sa kanya si Knowles at nagpatuloy. May ideya ka ba kung ano ang dapat pagdaanan ng iyong pamilya habang nagsisilbi ka sa iyong sentensya sa bilangguan? Bukod pa rito, pagmamayari mo ang recording na ito. Ginulo mo ang lahat ng kanyang mga plano at pinangunahan mo ang pulisya sa kanya. Sa tingin mo ba ipapakawalan kanya kung sisisihin mo siya? Idiniin ng ministro ng panloob ang kanyang mga labi ng manipis at ang malamig na butil ng pawis ay tumulo sa kanyang noo. Alam mo ba na isang babaeng preso ang pinatay sa kulungan? Sigurado ka bang hindi ka magiging katulad niya? Sir, pag-isipan mong mabuti. Kapag tumaob ang isang bangka, isa lang ang mabubuhay habang ang iba ay kailangang mamatay, kasama ka. Nilingan siya ni Knowles sa huling pagkakataon bago umalis ng hindi lumilingon. Kabanata 2578. Samantala, sa bahay ng ministrong panloob. Dahil iniimbestigahan ang kanyang asawa at may pagkakataon na mabilanggo siya, bumili ang kanyang asawa ng mga tiket sa Florinia at binalak na dalhin ang kanyang anak sa labas ng bansa upang makatakas sa bagyo. Nang matapos silang mag-impake at lumabas ng pinto, may ilang sasakyan na huminto sa harap ng kanilang bahay, at namutla ang kanilang mga mukha. Bumaba ang ilang bodyguard sa mga sasakyan at sinabing, "Ma'am, pasensya na po. Pero natatakot ako na hindi ka makaalis ngayon." Sa loob ng sasakyan, nakatanggap si Knowles ng tawag mula sa mga bodyguard, at sumili ang ngiti sa gilid ng kanyang mga lobby. "Magaling, ngayon na ang oras para lumaban tayo." Tinapos niya ang tawag, at sinagot ng bodyguard sa passenger seat ang isang tawag. Ngumiti siya at sinabing, "Sir, nagising na si Edison. Pumunta ka sa ospital." Pinaandar nila ang kanilang sasakyan at nagtungo sa ospital. Kakabalik lang ni Edison sa katinoan at nanghihina na siya ngayon. Pumasok si Knowles sa ward at nakahinga ng maluwag nang makita niyang tuluyang natauhan si Edison. "Ano ang nararamdaman mo ngayon?" Pilit nang ngumiti si Edison sa kanyang mukha at sinabing, "Ayos lang ako. I guess I'm pretty lucky na buhay pa ako." Ipinatong ni Knowles ang kanyang kamay sa kanyang balikat at sinabing, "Tutulungan kitang makaganti. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo, kahit na ito ay nangangahulugan ng kamatayan, kamahalan," sabi ni Edison. Bigla siyang may naalala at sinabing, "Ay oo, alam ko na kung sino ang kapatid ni Bart. Siya ang mayordoma ng mga Taylor." Nang matapos siyang magsalita ay itinaas ni Edison ang kanyang braso. "Nasa bulsa ko ang litrato niya." Kinuha ni Edison ang kanyang jacket at inilabas ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa. May dalawang lalaki sa larawan, at ang isa sa kanila ay kahawig ng mayordomo ng mga Taylor noong bata pa siya. Tumingin sa kanya si Knowles at sinabing, "Salamat sa iyong pagsusumikap, Edison." "Ayos lang. At least may progress na tayo." Tinapik ni Knowles ang balikat niya. "Magpahinga ka na, panipi." Kinuha niya ang litrato at lumabas ng ward. Habang siya ay naglalakad, inutusan niya ang kanyang bodyguard, magpadala ng mas maraming tao upang suriin ang butler ng mga Taylor. "Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya, pati na ang lahat ng mga transaksyon sa pera. Dahil ang mga taong iyon ay tinanggap, dapat mayroong ilang mga transaksyon sa pananalapi. Dahil nakumpirmang kapatid siya ni Bart, mas magiging madali ang lahat." Nagbakasyon si Mia kay Daisy at sinabi sa kanya na gusto niyang alagaan ang kanyang kapatid na lalaki, na kagagaling lang sa kanyang paningin, sa ospital. Kumaway siya kay Daisy habang nakangiting lumabas ng pinto. "Babalik ako bukas, ma'am." Tanong ni Daisy, "Kailangan mo ba akong kumuha ng magpapadala sa iyo doon?" "Ayos lang. Kaya kung pumunta doon mag-isa." Since she insists, si Daisy na lang ang makakasama niya.
Umalis si Mia sa manor na bitbit ang kanyang bag sa kanyang likod at masigla. Nang siya ay naglalakad patungo sa kalsada, may biglang sumulpot sa kanyang likuran at hinawakan ang kanyang bibig bago siya kinaladkad paakay sa isang van. Sa loob ng isang sira-sirang bahay sa isang liblib na kagubatan. Dahan-daang nagising si Mia at nakita niya ang dalawang mastiff na nasa isang malaking metal na kulungan sa harapan niya at napaatras ito sa takot. Yo, sa wakas gising ka na. Napaangat ng ulo si Mia sa gulat at nakita si Cecilia na lumabas sa dilim kasama ang 3 pang lalaki. Ang dalawang mastiffs na nakakulong sa hola ay patuloy na bumangga sa hola, naglalabas ng kanilang mga ngipin at umaangal. Ang kanilang laway ay patuloy na tumutulo sa lupa, at sila ay mukhang mabangis. Nakilala siya ni Mia. Ikaw ba? Huminto si Cecilia, sa tabi ng hola at tumingin sa dalawang mastiff sa hola. Tinapik niya ang hola at sinabing, 2 araw nang nagugutom ang dalawang nilalang na ito. Wala kaming pinakain sa kanila, kaya gutom na gutom sila ngayon. Namutla ang mukha ni Mia, at kinilig. Ano ang gusto mo sa akin? Kabanata 2579. Malamig nang umiti si Cecilia, at may manic glint sa kanyang mga mata. Nagtatrabaho ka kay Daisy, tama. Para sa akin, masyado siyang nagmamalasakit sa iyo. Iniisip ko kung mag-aalala pa ba siya sa iyo ngayon o hindi. Agad na naintindihan ni Mia ang sinusubukang gawin ni Cecilia. Nablangko ang utak niya at ang puso niya ay nababalot ng takot. Samantala, nagpapahinga si Daisy sa kama nang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ang phone niya at sinagot iyon nang makitang si Mia iyon. Oo, Mia, hindi ako si Mia. Hindi mo akalain na makukuha ko siya, tama ba? Nagsikip ang mga estudyante ni Daisy. Hindi kay Mia ang boses, pero parang pamilyar. Ikaw si Cecilia. Oo, ako ito. Sinabi ko sa iyo na pagsisisihan ko kayong lahat. Kaya makinig ka, Daisy. Nasa kamay ko na ngayon ang maid mo. Kung ayaw mong mamatay siya, pumunta ka sa akin. Daisy, huwag kang makinig sa kanya. Ma'am, mahigpit na napahawak si Daisy sa telepono nang marinig ang boses ni Mia. Kinagat niya ang kanyang lobby at sinabing, Cecilia, ito ang pagitan mo sa akin. Hindi mo kailangang kaladkarin ng isang inosenteng tao dito. Palayain mo siya ngayon, o, bago pa matapos ni Daisy ang kanyang pangungusap, ibinabana ni Cecilia ang tawag. Nagmamadaling bumangon si Daisy sa kama, kumuha ng jacket, at lumabas ng kwarto para tawagan ang mayordomo. Umakyat ang mayordomo niya at nagtanong, Ma'am. Hinawakan niya ang kamay ng mayordomo at sinabing, may Mia si Cecilia ngayon. Tumanggi siyang pakawalan siya. Nasa panganib ngayon si Mia. Sandaling natigilan ang mayordoma, ngunit hindi nagtagal ay huminahon ito at mariing sinabi. Ma'am, please come. Pababa. Hindi mapakali ngayon si Daisy. Kailangan natin siyang iligtas. Kailangan natin siyang iligtas. Hinawakan siya ng mayordomo at sinabi sa seryosong boses, huwag kang mag-alala, ma'am. Siguradong ililigtas natin si Mia. Sinabihan niya ang ibang kasambahay na ibalik si Daisy sa kanyang silid. Pagkatapos noon, tumawag siya kay Knowles at sinabi sa kanya ang nangyari. Nagmamadaling bumalik si Knowles sa villa at pumasok sa kwarto. Daisy, nanlulumong nakaupo si Daisy sa sopa. Namumula ang mga mata niya, at parang kakaiyak niya lang. Ano ang dapat kong gawin, Nolly? Kasalanan ko ang lahat ng ito. Lumapit si Knowles sa kanya, lumuhad sa harap niya, at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Huwag kang mag-alala. I promise na ililigtas ko si Mia, okay. Hinawakan ni Daisy ang kanyang mga braso at sinabing, isama mo ako. Ako ang target niya. Kapag hindi niya ako nakita, baka masaktan niya si Mia. Madilim at puno ng galit ang mukha ni Nolly Ace. Hindi siya galit kay Daisy kundi kay Cecilia. Alam ni Cecilia na buntis si Daisy. Ginamit niya si Mia para takutin si Daisy dahil alam niyang hindi pababayaan ni Daisy si Mia. Kaya naman, wala siyang gagawin kay Mia ngayon habang hinihintay niya si Daisy. Lumitaw. Ngunit kahit siya ay hindi magagarantiya kung ano ang gagawin ngayon ni Cecilia. Nolly, pag namatay si Mia, habang buhay hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi ko na kayang harapin ang kapatid niya at ang madre. Nanginginig si Daisy. Natakot din siya, pero kailangan niyang gawin. Alam kong delikado, pero hindi ko kayang tumabi at panoorin si Mia na masaktan dahil sa akin. Huminga ng malalim si Knowles at hinawakan ang balikat ni Daisy. Daisy, makinig ka sa akin. Kung may mangyari at kailangan kong gumawa ng desisyon sa pagitan mo, ng iyong mga sanggol, at ni Mia.
Pakiramdam niya ay nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan habang namumula ang kanyang mga mata. Hindi ko magagarantiya na lahat kayo ay magiging ligtas, naiintindihan mo. Walang sino man ang makakatiyak sa kaligtasan ng sino man sa harap ng hindi kilalang panganib. Bukod, buntis si Daisy, at ang panganib ay tumaas ng husto. Wala siyang lakas ng loob na tumaya. Natigilan si Daisy. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumingin siya sa kanya ng may determinasyon at sinabing, "Poprotektahan ko ang aking sarili at ang aming mga anak." Kabanata 2580. Daisy, Nolly, ay pangako mo sa akin na ligtas ako. Hinaplos ni Dulce ang pisngi niya. Ay pangako mo sa akin. Matapos ang mahabang sandali ng katahimikan, hinawakan ni Knowles ang kanyang kamay at sinabi sa paus na boses, "Okay. Ipinapangako ko sa iyo." Niyakap siya ni Daisy at sinabing, "I promise you to." Nakaupo si Cecilia sa isang upuan, nilalaro ang kanyang phone. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Daisy. Nilagay niya ito sa loudspeaker at sinabing, "So, nakapagdesisyon ka na ba?" Sabi ni Daisy, "Oo, nakapagdesisyon na ako. Hindi mo ba ako gusto doon? Tinatanggap ko ang hamon mo." Nakaduct tape ang bibig ni Mia. Hindi niya maiangat ang kanyang ulo habang umuungol. Tumawa si Cecilia, "Pupunta ka bang mag-isa, o may kasama kang mga tao? Pero okay lang kung may kasama ka. Ako na lang." Inilagay niya ang telepono malapit sa kulungan, at maririnig ni Daisy ang tahol at itingal ng mga aso. "Ikukulong ko siya sa mga mastiff. Ilang araw na silang hindi kumakain, at kakainin nila ang anumang bagay sa kanilang paningin, kabilang ang mga tao. Maaaring kailanganin mong tulungan siyang kunin ang kanyang bangkay sa oras na iyon." Huminga ng malalim si Daisy at sinabing, "Cecilia, wala akong isasama. Pero kung maglakas loob kang saktan si Mia, pagsisisihan ko ito habang buhay." Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Cecilia at sinabing, "I can't believe that you still have the nerves to threaten me. Gusto mo bang ikulong ko siya dyan ngayon? Sige na, kapag namatay na siya, hindi lang ako pupunta doon, matatapos ka rin. Since you dare to use her phone to call me, you should know that if she's dead, I'll call the police too, and our conversation will be my best evidence. Sigurado akong ayaw mong magdala ng gulo sa tatay mo sa mga oras na ito, di ba?" Bumaba ang mukha ni Cecilia. Gusto lang niyang pagbayaran ni Daisy ang presyo at pagsisihan ni Knowles ang lahat ng ginawa nito para mabantaan niya si Knowles na palayain ang kanyang ama. Kung pinatay niya si Mia sa ngayon, totoo na wala siyang mapapala. "Miss Taylor, nakapagdesisyon ka na ba? Kung oo, dapat tayong mag-usap ng harapan." Nagnangalit si Cecilia at sinabing, "Sino ang nakakaalam kung naglalagay ka ng bitag para sa akin o hindi? Hindi kaya tumawag ka na ng pulis." Tumawa si Daisy, "Bakit kita tatawagan kung tumawag na ako ng pulis? Maaari ko lang hilingin sa pulisya na suriin ang kanyang lokasyon. Hindi ko na kailangang magpakita pa. Okay, maniniwala na ako sa iyo this time. Itatapon ko siya sa holo kung maglakas loob kang gumawa ng anumang katangahan." Inabot ni Cecilia ang telepono sa lalaki at nag-order. Kumuha ng isang tao sa paligid. Kung hindi siya mag-isa, ihagis mo siya sa kulungan. Kinuha ng lalaki ang telepono at tumango. Naiintindihan. Lumapit si Cecilia kay Mia at hinawakan ang baba. "Mabuti pang mag-behave ka mamaya. Kung hindi, hindi ako magiging madali sa iyo." Makalipas ang 15 minuto, dahan-daang huminto ang isang sasakyan sa labas ng bahay. Ang tatlong lalaki na nagbabantay sa labas ay naging alerto at kinuha ang kanilang mga baril. Bumaba si Daisy sa sasakyan. Nagkatinginan ang tatlong lalaki at pinapanta ang isa para tingnan ang sasakyan. Pagkatapos noon ay umiling siya tanda na walang tao sa sasakyan. Ngumiti siya at nagkibit balikat. "Nakita mo, sabi ko sa'yo pupunta akong mag-isa." Kinumpirma ng lalaki na nag-iisa siya at pinapasok siya sa bahay. Gayunpaman, maliban sa malaking metal na hola na may hawak ng dalawang mabangis na mastiff, walang bakas ng Mia o Cecilia. Tumingin siya sa paligid at kumunat ang noo. Nasaan si Mia? Pinag-aralan siya ng lalaki at ngumisi. Hindi na kailangang maging manipin. Ligtas na siya ngayon. Pinulupot ng lalaki ang kanyang braso sa kanyang baywang, at nakaramdam ng pag-aalsa si Daisy. Tinulak niya siya at sumigaw, "Huwag mo akong hawakan." "Ha, sigurado kang isang maliit na mainit na paminta. Sinabi sa amin ni Miss Taylor na pakakawalan niya lang ang kasama mo pagkatapos mo kaming i-entertain, understand?" Lumapit ang lalaki kay Daisy, pilit siyang pinatabi sa kulungan.